So, ayun guys. Part 2 na tayo sa mga dahilan kung bakit natin tineterminate yung contract natin sa amo natin. So, natapos natin yung 11 na dahilan kanina sa part 1. Yung number 1 is yung masungit ang amo. Pangalawa is hindi sapat yung pagkain. Pangatlo is kulang ka sa pahinga or tulog. Pang-apat is sobra na siyang istrikto. Pang-lima is yung pinagseselosan ka ng amo mong babae. Tapos, pang-anim is, nabubulol na ako. Yung pang-anim guys is, kulang sa sahod. Then, pang-7 is, walang bayad yung holiday mo or yung mga pinasukan mong araw na dapat mong day off. Pang-8 is, yung binabastos ka ng amo mong lalaki or yung mga anak nila or something na mga bisita nila, yung mga ganon. Pwede kayong magreklamo mga yan. Tapos pang 9 is sinasaktan na kayo ng physical. Yung binubugbog kayo or kinukurot, sinasabunutan, yan. Tapos yung pang-10 guys is pinagtratrabaho kayo sa ibang bahay or bahay ng kaibigan niya, bahay ng mama niya, bahay ng kapatid niya, or sa ibang bansa or sa ibang lugar. Example, kung dito sa Mongkok, ipapatransfer ka doon sa Kowloon, sa Tukwawan or doon sa sa Central, yung mga ganon. Bawal po. Bawal din kayong pagtrabahuin sa mga business nila, yung pagtitindahin kayo sa business nila, bawal din po yan. Kaya pwede natin silang i-terminate kung ganon ang mga ginagawa nila. Then, pang-11 is hindi na maganda yung pakikitungo ng amo mo sa'yo. So, yun yung natapos natin sa 11. So, yung mga hindi nakapanood sa part 1 natin guys, please panoorin nyo yung part 1 para may idea kayo kung ano din yung mga iba pang nasabi ko doon. So, yun, part 2 na tayo dito is pang 12 na natin is may kasama kang katulong sa bahay na bida-bida. Oh, nilagay ko talaga dito bida-bida. Yung ibig kong sabihin na bida-bida is may nakwento kasi sa akin ng isa kong kakilala din about sa kasama niya. Then, yung kasama niya is yung alam mo yung tipo na parang siya na yung amo. Siya na yung nag-uutos sa kasama niyang katulong. So, yon bida-bida yon. Or kaya, minsan, yung mga nililinisan ng kasama niyang katulong is pinupuna niya. Akala mo perfect din siya. Ganon. Kasi may nakwento talaga sa akin. And then, meron pa is yung pinapakialaman niya yung mga ginagawa mo. Imbes na magkahiwalay yung trabaho nyo is hindi, kundi binabantayan niya yung galawan mo. Yun, bida-bida yung ganon, yung pakikialaman niya kung ano ihahanda mong lulutuin, ipapakialaman niya kung anong lilinisan mo, yung mga ganon. So, pwede na lang tayo mag-break na lang para mas magandang humanap na lang kayo ng kayo lang na katulong sa loob ng bahay para wala kayong kasamang bida-bida. Tapos, meron din kasi dito na hindi kayo magkasundo ng kasama mong katulong. Hindi kayo magkasundo, which is yung kumbaga is nag-ano na siya, nagsusumbong na sa amo nyo, sinisiraan ka na niya. Guys, wag nyo nang antayin talaga na siraan kayo ng amo nyo at wag nyo nang antayin na sila ang maging bida. Kasi guys, alam nyo kung masisira kayo tapos pagbibintangan kayong nagnakaw, pagbibintangan kayo na nilagyan mo ng kung ano-ano yung pagkain nila, mahirap. Kung ako sa inyo is kailangan nyo talagang i-break yung contract nyo kung hindi na maganda talaga yung pagsasama nyo ng kasama mong katulong. Yung bida-bida okay pa kasi
mapapagsabihan mo pa siya na wag mo nga akong pakialaman, gawin mo din kung anong gusto mo, yung ganon. Pero kung yung sinisiraan ka na niya at hindi na talaga kayo magkasundo, yung halos lahat na ng ginagawa mo sinusumbong na sa amo mo, lahat na ng inaano mo is may nasasabi siya sa amo mo, or kaya pinag-uusapan kayo ng katulong at saka yung amo mo sa likuran mo, yung ginagawan ka na niya ng kwento kahit hindi mo naman ginawa, yung sasabihin niya sa amo mo na pinalo niya yung anak kahit hindi naman, or kaya pinabayaan yung anak, yung mga ganon, yung mga dahilan na posibleng wag na nyong hintayin yung ganon, guys. Mas maganda talaga para sa akin, based in my experience, oo, maganda ang may kasama kasi may katuwang ka. Kung katuwang mo talaga siya, 'di ba? Kung katuwang mo talaga siya, paano kung yun nga sisirain ka, hindi kayo magkasundo, mag-aaway lang kayo araw-araw, galit kayo sa isa't isa, di paano ka magtatrabaho kung ganon? So, ang base naman sa experience ko is mas maganda kung mag-isa ka lang, yung ikaw lang, kasi ikaw lang lahat, wala kang aasahang iba. Alam mo sa sarili mo na kailangan mong tapusin yung isang bagay na yun kasi wala kang kasama. So, mas maganda yung ganon, guys, kaysa sa may kasama ka. Mahirap yun. Napakahirap para sa akin, para sa akin, yun yung payo ko. Mas maganda na ikaw lang. Pero kung meron naman yung mga magkasama na magkasundo talaga, meron din akong kilalang ganun. Magkasundo sila, yung isa para sa bata lang talaga, yung isa para doon sa kusina lang talaga, or kaya yung isa para linis lang talaga, yung isa kusina pa rin, yung ganun, meron pa rin silang, meron naman nagkakasundo, pero pili lang. Kasi alam mo naman, tayo mga Pinoy, minsan, hindi ko naman nila lahat, pero meron talaga tayong mga kababayan din na akala sa sarili is napakataas na. So, wag naman po tayong ganun sa mga kasamahan nating Pilipino, kasi pare-parehas lang tayo, guys, nakatulong. Pare-parehas lang tayo na nagsasahod. Pare-parehas lang tayo, okay? Huwag tayong nagiging gahaman. Huwag natin sinisira yung kapwa Pilipino natin. Isipin din natin na yung sinisiraan mong tao is merong pamilya yan. Hindi mo alam kung may binubuhay yan, may mga anak yan, may umaasa sa kanya. So, huwag tayong maging ganun kung may kasama tayo sa bahay na katulong, or kasama nyo sa paglilinis or pag-asikaso. So, ayun, guys. Kasi dito pala sa Hong Kong, guys, is mayroon talagang mga amo na kumukuha kasi ng dalawang katulong. Madami din kasi. Kailangan nila ng dalawang katulong. So, pang 13, guys, is magre-relocate na yung employer mo. So, magbe-break ka na ng contract, or kaya minsan kasi meron yung mga iba na rinebreak nila yung kontrata nila para makapag-stay pa sila dito sa Hong Kong, para makahanap pa sila ng amo nilang iba. Meron din naman yung mga amo na magre-relocate, sasabihin ka na dito ka magtrabaho, yung ire-recommenda ka, yung ganon, meron din. So, yun yung dahilan ng relocation is pwede kayong mag-break kung hindi naman kayo hanapan ng amo nyo ng iba, or kaya maghanap na kayo dito bago pa matapos yung kontrata nyo, kasi mag-i-stay pa naman kayo dito. So, maghanap na kayo, yon. Tapos, meron dito is si kabayan is, yung pang 14 natin is, si kabayan is mag-aasawa na, kaya sila nagpe-break din ng kontrata nila kasi mag-aasawa na sila, kailangan na nilang mag-focus din sa pamilya nila. Kailangan mag-focus na din sila sa aasawahin nila, kasi mayroon din kasi yung mga umuwi ng Pinas, nagpapakasal, hindi na pinapayagan ng asawang bumalik, yung mga ganon. Excuse me. Tapos, meron yung pang 15 natin is si kabayan is mag for good na. So, gusto na nilang mag for good kasi gusto na nilang magpahinga. So, minsan kasi meron naman yung tinatapos na lang yung kontrata nila kasi para walang gulo dun sa papers nila. Meron din naman kasi yung nagpo for good na sila, nagbe-break na sila ng kontrata nila. Ito yung isang dahilan nila kasi hindi na nila kaya yung ugali ng amo, yung ganon. Meron din yung mga ganon na idadahilan na magpo-for good, pero magpo-for good naman talaga. So, pang 16, guys, is hindi na kaya yung work. Ito yung importante din, guys.
wag kayong magpapa-overwork kasi katawan nyo ang bibigay. Kailangan nyo talagang magpahinga. Yung overwork guys is yung halos ang gusto ng employer nyo is sige, todo linis kayo, todo lahat, kailangan araw-araw gawin mo, sa isang araw gawin mo lahat, yung ganun. Huwag kayong guys, huwag kayong pumayag na masobrahan kayo sa trabaho kasi kayo din ang magsasuffer, hindi yung katulong na kasama mo, hindi yung amo mo, hindi yung mga anak ng amo mo, ikaw mismo. Kung na-overwork ka guys, katawan mo mismo ang susuko. So kailangan, kung ganito na yung nangyayari, humanap ka na lang ng iba para makapagpahinga ka naman ng ibang araw or ibang mga oras mo, humanap ka na lang ng ibang amo. Ito din ang isang dahilan kung bakit sila nagbre-break ng kontrata. Kasi minsan kasi kahit hindi nasaklaw sa trabaho mo yung pinagpagawa sa'yo, ipapagawa pa rin sa'yo. Ganon yung mga ibang amo. Yung magpapamassage sila sa sa gabi-gabi, magpapamassage sila sa'yo. Yung mga ganon, hindi mo na trabaho yun. Okay? Hindi mo na trabaho. Yung sasamahan mo yung amo mo na pumunta sa bar, pumunta sa mga niya, hindi pwede yon. Hindi na po kasama sa trabaho natin yon. Okay? And then, at saka meron pa yung nagtrabaho ka lang sa loob ng bahay, tapos sasabihin ka pa nila na pumunta ka sa sa store, yung business nila, doon ka magtinda ka doon. Bawal po 'yon. So i-break nyo na lang yung kontrata nyo kung ganun lang din naman. Tapos meron din kasi nagbe-break pang 17 natin guys, is may nagbe-break talaga na naho-homesick. Kahit yung iba matagal na sa abroad, yung iba baguhan, naho-homesick, umuuwi, nagbe-break sila ng kontrata. Oo, naiintindihan ko kayo guys, kaya pinapayo ko talaga sa mga nagtatanong sa akin kung ganito ganyan, anong pwedeng gawin. Pinapayo ko lagi guys na bago talaga kayo magpunta sa abroad, kahit saang bansa pa man yan, kung may maiiwan kayong pamilya sa Pilipinas guys, please lang sabihin nyo muna sa sarili nyo na kaya nyong lampasan ang homesick, kasi mahirap labanan ang homesick. Mahirap. Hindi ko kayo tinatakot or pero mahirap kasing labanan, lalo na kung hindi nyo pa naranasan na malayo ng ilang buwan, ilang taon sa mga pamilya nyo. So kailangan guys is handa talaga kayo, prepare talaga kayo sa mangyayari. So yung iba, ito talagang dahilan, yung iba naho-homesick sila, hindi na nila kaya, uwi na lang sila. Meron din akong kilalang ganito, umuwi na lang kasi hindi na niya kaya, nag-break na lang siya ng kontrata, mabait pa man ang amo niya, sayang, diba? Tapos yung kabayan natin pang 18 is, yung kabayan natin is lilipat na sa ibang bansa. So, ibig ko sabihin is magko-cross country na yung si kabayan. So, kakailanganin niyang i-break yung kontrata niya kasi nga lilipat na siya. Kumbaga may na hanap na siyang trabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa, yung ganon. So, i-break niya yung kontrata niya para sa ganon is hindi naman maganda na takbuhan mo na lang, kasi dito sa Hong Kong guys, yun ang policy, kailangan mong mag-break ng kontrata, kailangan mong mag 1 month notice, yun talaga ang policy nila dito. So pang 19 is hindi na kinakaya ni kabayan ang demand ng trabaho ng amo niya. Ibig sabihin yung ginagawa mo naman yung kaya mo, ginagawa mo yung best mo, ginagawa mo naman lahat ng utos niya, pero hindi pa rin kontento yung amo mo. Yung ginagawa mo naman, ginagampanan mo yung habilin niya sa'yo na ganito ganyan ang gawin mo sa mga anak niya, yung ganun, pero iba pa rin yung lagi niyang sinasabi na hindi ka perfect or hindi mo pa rin nagagampanan ng maayos yung trabaho mo. Siyempre mai-stress ka, anong gagawin mo? Siyempre talagang iiwanan mo yung amo mo, ganon. Yung mga iba, ganon, ito yung isa ding problema nila, mataas yung demand ng amo na kahit alam mo sa sarili mo na ginagampanan mo naman
inaano mo naman yung tungkulin mo, pero yun, nagde-demand pa rin ng amo mo na hindi nalinisan. Kahit nilinisan mo yung isang bagay na yun, kahit naglilinis ka araw-araw tapos hindi nila nakikita, tapos sasabihin ka na wala kang ginawa, yung mga ganon. Minsan nagbe-break din yung mga yan. Tapos yung last natin guys is about sa bata. About sa bata is bale ang tawag dito is minsan kasi may mga alaga tayo na matigas ang ulo. Meron yung mga alaga natin sa sobrang katigasan nila ng ulo, hindi ka nila pinapakinggan, tapos ikaw naman ang napapagalitan sa amo mo, or ikaw naman ang nasasabihan na hindi ka marunong mag-alaga ng bata. Which is, nangyayari to sa akin ngayon ulit. Kasi yung amo ko is, yun nga sabi ko, may pagkaibang ugali kaysa sa Singapore. Sinabihan ako ng amo ko na hindi daw ako marunong mag-alaga ng bata. Hinuli ko to talaga guys kasi gigil ako eh. Hindi naman sa gigil na as in pero makwento ko lang. Yung mga alaga ko kasi ngayon guys, hindi naman ubod ng hirap alagaan or tikas ng ulo. May pagkatikas ng ulo. Yung katikasan ng ulo nila is hindi nila ako pinapakinggan. Ang pinapakinggan lang nila is yung mama at papa nila. Kung nandyan yung mama at papa nila, nagagawa nila lahat ng mga assignments nila, mga hindi manood ng TV, hindi mag-iPad, yung mga ganon. Pero kung alam na nila na kami lang na tatlo is doon ako nahihirapan kasi ayaw nila akong pakinggan. Kahit ano pang gawin ko, kahit ano pa, gusto ko na silang pagalitan. Minsan, napapagalitan ko sila the way na kinakausap ko talaga sila ng kasi ganito, ganyan. Pinapabasa ko na din minsan yung mga chat ng mama nila para maniwala sila sa akin na nagagalit na yung mama nila. Pero yun pa rin, sasabihin pa rin ng mga bata na later. 5 minutes, 10 minutes, yung mga ganon. So, kung hindi nyo kayang sakyan yung mga ganon is, wag nyo na lang ipagpatuloy guys, kasi kailangan kasi din dito, pag may alaga kang bata is kailangan ituring mo pa rin silang anak, kahit napakahirap silang alagaan. Pero meron din naman yung ibang bata na inaalagaan mo na sila mismo yung nambubugbog sa'yo. Meron yung ganon. Yung pinagsasabihan mo, tapos sinuntok ka na lang bigla. Tapos pag sinumbong mo sa magulang, hindi nakinig sa'yo yung magulang or hindi pinaniwalaan kasi anak niya yon, natural, diba? Yung ganon, kung paulit-ulit na lang na ginagawa ng bata na yun guys, pwede na ninyo kasing i-report yon or pwede na kayong mag-break ng kontrata kasi hindi na din kasi maganda yon yung lagi kayong sinasaktan din ng mga alaga nyong bata. Tapos meron din naman guys yung naaalagaan nila is may special child, yung mga may sakit na mga bata, yung mga may kulang yung pag-iisip nila, yung mga ganon, yung mga tinatawag nila dito na special child. Kailangan kasi guys, kung ganon yung papasukan nyo, na alam nyo sa sarili nyo na dun sa kontrata is na ilagay naman doon na mayroong special need ang isang bata, tanungin nyo na yung sarili nyo mismo, kaya nyo bang alagaan? Expect nyo na kasi guys, expect nyo na may special child na alagaan kayo, expect nyo na may pagkahirap. Pero kung pinatulan nyo tapos mag-break din kayo ng kontrata, tapos nyo nandito na kayo tapos i-break nyo yung kontrata nyo, syempre para sa akin is nasa iyo pa rin yun. Nasa sa inyo pa rin yun ang desisyon nyo kung tatanggapin nyo ba yung nakalagay sa kontrata or sige na lang, susubukan. Marami kasi tayong mga kababayan din na sige, susubukan. So yun, wag nyo din pilitin guys. Kung hindi nyo na din kayang alagaan yung mga alaga nyo, wag na nyo pilitin. At ito pa guys, wag kayong mananakit ng bata. Wag kayong magpapalo, magkukurot. Hindi gagaya ng Pilipinas ang Hong Kong, Singapore man yan, kahit saang lugar, hindi sila nagpapalo.
depende lang sa magulang ng mga bata. Yung mayroon din kasi yung iba na namamalo, pero sa ating mga katulong guys, pag namamasukan pa tayo, wag natin silang papaluin. Pagsabihan natin sila, or kaya pag hindi nakinig, sabihin sa magulang para yung magulang na lang ang magdisiplina. Pero kung hindi pa rin pinakinggan ng amo mo yung mga explanation mo kasi hindi naniniwala, di mas magandang i-break mo na lang, di ba? Kaysa naman antayin mo hanggang sa may mangyaring masama doon sa bata, hanggang sa hindi ka na din nakatiis, napalo mo, nakita ka sa CCTV, or kaya minsan nakita ka ng kaibigan ng amo mo, or nakita ka ng ibang tao tas sinumbong ka ng nakakita sa'yo sa amo mo, di lagot ka pa, ikaw pang may kaso, di ba? So wag na wag kayong mananakit guys. Yun lang yung mga dahilan kung bakit nagbe-break ang mga DH dito sa Hong Kong. So yun din, yun lang guys. Sana nakatulong ulit sa inyo to. Kung may mga karagdagan pa kayong mga tanong or mga gustong sagutin ko na hanggat kaya ko sasagutin ko yan, may mga gusto kayong tanong sa akin, is feel free na mag-comment kayo or mag-message kayo sa aming Facebook page or kaya doon sa aming mga WhatsApp ni Ma. Then yun lang guys, please help me to grow our YouTube channel. Mayroon na tayong 127 pa ata. Yun lang muna daw ang natin subscriber natin, kasi nga yun nga, hindi kasi tayo nakakapag-upload ng madalasan kasi hindi nga ako nakakapag dito kasi mas mahigpit kasi sila dito compare doon sa Singapore dati. Sa Singapore dati nakakapag-upload ako niyan. Dito kasi parang natatagalan ako na gumawa ng video kasi ngayon lang malis yung amo ko, sinamantala ko lang. So yun, please help me to grow guys. Sana maging 200. Tulungan nyo po akong maging 200 yung subscriber sa aming YouTube channel. Paki-subscribe na din po yung aming Facebook page. Ito, ililink ko na lang dito sa baba yung Facebook page namin. Please help us para mas marami pa po kaming maipapayo at masasabi at masishare sa inyo na mga karanasan dito sa abroad. So, yun lang guys. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye!